Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kinakalat ng mga DDS, mayroong isang DDS, DDS na overseas worker, overseas Filipino, grabe daw ang niya, sama ng loob kay Joel Villanueva. Kasi matagal daw siyang member ng GIL. Tapos ganun daw yung ginawa ni Joel Villanueva. Sabi nitong DDS na ito, nawala na daw ang tiwala niya kay Joel Villanueva. Mabuti pa raw si Jinggoy. Si Jinggoy daw ay bayani kasi nagsakripisyo daw si Jinggoy. Kahit na makulong daw siya, si Jinggoy ay totoo naman sa kanyang prinsipyo. Yan mga kabunyog yung sinabi nung overseas Filipino na yon. Sabi niya, ano bang ginawa mo, Joel Villanueva? GIL pa naman ako matagal. Ngayon wala na, hindi na ako mag-GIL, sabi niya. Ang nagkakalat ngayon yan actually mga DDS, gusto nilang siraan si Joel Villanueva. Kasi ang sabi nila, si Joel Villanueva daw ay hudas. Hudas daw sa kanila. Samantala daw si Jinggoy, bayani nila ito. So ang tinuturing nilang bayani si Jinggoy. Para sa kanila, si Joel Villanueva hudas. Mga kabunyog. Sila lang naman ang nagtuturing kay Jinggoy na bayani. Sa sambayan ng Pilipino, hindi bayani si Jinggoy. Si Jinggoy ang hindi na natuto. 'Di ba, kabunyog? Si Jinggoy ang hindi na natuto. Nakailan na ba siyang kaso ng plunder? Pangatlo na 'yan. Actually, pangatlo na 'yan, kabunyog. Pangatlo na 'yan na plunder ni Jinggoy. Ang unang plunder niya nung kasama niya ang kanyang ama. Nakasuhan sila ng plunder dahil sa wedding. 2001 'yan. Na-acquit yan si Jinggoy, na-convict si Erap. Pero in-absolute pardon ni Gloria si Erap. Ang pangalawang plunder ni Jinggoy, yung kay Napoles, 2014. Pag nakulong siya, panahon ni Pinoy, tapos panahon ni Duterte, na-acquit na naman siya. Ngayon na naman, pangatlong plunder na ito. Paano mo nasabing bayani ang pangatlong plunder? Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Pangatlong plunder ni Jinggoy, bayani. Ay, mga kabunyog. Paano niya naligtasan ang unang plunder? Naligtasan niya ang unang plunder, inako lahat yata ni Erap yun. Kasi silang dalawa ni Erap, yung ama niya, ang may kaso nun. Plunder dahil sa wedding. Ay mukhang estratehiya nila yun na madiin na lang si Erap, malibre lang si Jinggoy. Tapos, anyway, pinangakuan naman yata ni Gloria na pag na-convict si Erap, ia-absolute pardon na lang. Yun yung nangyari, di ba? Kaya nalusutan ni Jinggoy yung una dahil kay Gloria. Dahil kay Gloria, nalusutan nila yung unang plunder. Kinunvict si Erap, dindiin si Erap, pero in-absolute pardon. Parang usapan na yun. Ang pangalawang plunder, nalusutan niya na naman dahil kay Duterte. Nakasuhan siya panahon ni Pinoy, 2014. Pero pag upo ni Duterte, na-acquit si Jinggoy. Pangalawang plunder. Ito ngayon ang pangatlo. Paano mo ngayon masasabing bayani yan? Ako, hindi ko sinasabi na itong si Joel Villanueva ay dapat palibrehin dun sa kaso niya. Dapat niya pa rin panagutan yun. Dapat niya pa rin panagutan, dapat niya pa rin harapin yun. Kahit kasama na ngayon sa mayorya si Joel Villanueva, tuloy pa rin dapat ang kaso niya. Pero kinikilala naman natin yung ginawa ni Joel Villanueva na paglipat sa mayorya. Ano naman yun? Saludo naman tayo sa ginawa niyang yun. Kaya lang, sa parte ng mga DDS, traidor daw si Joel Villanueva. Hudas daw. Kaya yung nagla-live na DDS na napanood ko, dati daw GIL daw siya pero ayaw niya na daw. Wala na daw siyang tiwala ditong kay
dito kay Joel Villanueva, nawala daw ang tiwala niya. Hudas daw ito. Sabi ng mga DDS. Ano yan ang may kasalanan naman kasi nun, si Cayetano. Kasi masyadong garapal na ang ginawa ni Cayetano. Unang-una, hindi na sila nag-a-attend sa session. Kaninong desisyon yun na wag nang umattend sa session? Kay Cayetano. Mali naman yun Kahit naman na kalaban mo ang administrasyon, hindi naman pwedeng hindi ka na mag-a-attend sa session. So kaya dito mga kabunyog, mga kababayan, ang may kasalanan ng pangyayari na yun, si Cayetano. Kumbaga, may mga kasamahan silang senador tulad ni Chis Escudero sa ni Joel Villanueva na hindi na rin nila kayang samahan si Cayetano sa garapal ng masyadong pinagagawa nito. Ang mga ginagawa na kasi ni Cayetano, mahirap ng samahan. Hindi ka na a-attend sa session ng Senado. Wala na kayong nagagawa. Masyadong garapal na yon. Sabi nga ni Chis Escudero, pangatlong araw na wala pa ring session ang Senado, unconstitutional na yan, hindi ko na masasamahan yan. Yan yung nangyari. Bakit kumalas si Chis Escudero? Ganon din si Joel Villanueva. Sabi ni Joel Villanueva, wala nang natatrabaho ang Senado. Tama na yan, tapusin na yan. Si Cayetano kasi, wala pakialam. Kahit madurog ang Senado, mawasak ang Senado, wala siyang pakialam. Ganon si Cayetano. Siyempre, nakonsensya na rin si Chis Escudero sa si Joel Villanueva. Kumalas na sila kay Cayetano. Yan yung dahilan noon. Pero yung sabihin na huda si Villanueva, hindi naman yata tama. Pero ano't anuman, kahit sumama na si Joel Villanueva sa mayorya, dapat tuloy pa rin ang kaso niya. Linisin niya ang kanyang pangalan. Ganun ang tama. Pero, siyempre, galit na galit ang mga DDS kay Joel Villanueva kasi ito yung nagkumpleto ng 13 Si Chis Escudero yung nagbuo ng 12 at ang nagkumpleto ng 13, si Joel Villanueva. Kaya galit na galit sila kay Joel Villanueva. Anyway, bahala silang mga DDS. Ang yabang kasi ni Cayetano. Anong sabi ni Cayetano? Sulid kaming 13, walang mang-uunse. Dinapahiya siya. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.